Matapos kong magpaalam at ibigay ang susi ng aking apartment, ay agad naman akong bumalik sa sasakyan sapagkat kailangan na naming umalis ni Marcelino. Marcelino, tara na. Umalis na tayo. Sambit ko noon sa aking nobyo nang makasakay ako sa loob ng kotse at doon ako naupo sa harapan sa tabi nito. Tanging manipis ng ngiti lang ang naging tugon ni Marcelino sa akin at marahan na hinabi ang mahaba kong buhok na nakaharang sa aking mukha at hinawi niya ito patungo sa gilid ng aking tenga at mariin akong hinalikan sa noo bago pinaandar ang makina ng sasakyan. Habang minamaniho ni Marcelino ang kanyang sasakyan, ay hindi ko maiwasang mapatitig sa gwapo nitong mukha. Subalit tila napansin ko ang pagbago ng ekspresyon ng kanyang mukha na parang may malalim itong iniisip. Bahagya kasing nakakunot ang noo nito habang marahang tinatapik ang manobela. Marcelino, mahal, may problema ba? Mukhang malalim ang iniisip mo ah. Tanong ko rito habang marahan na pinapatakbo ang kotse. Wala namang problema, Margarita. Bakit mo naman natanong ang bagay na yan? Sagot naman sa akin ni Marcelino at nakaramdam ako ng panlulumo sapagkat tanging pangalan ko lang ang nabanggit nito. Nasanay na rin kasi ako noon na tawagin ako nitong mahal bilang tawagan naming dalawa. Kasi naman napakaseryoso ng mukha mo at parang may malalim kang iniisip, mahal. Kaya't natanong ko ang bagay na iyon. Ani ko muli sa kanya at magiliw kong tinapunan ng ngiti. Ikaw talaga, Margarita. Siyempre tahimik lang ako sapagkat nakatuon ang aking sarili at mga mata sa kalsada. Alam mo naman na ikakasal na tayo at maraming kasabihan at pamahiin na lapitin daw ng disgrasya ang mga taong malapit ng ikasal. Kunot noong sagot nito sa akin habang sa kalsada nakatutok ang paningin nito. Lumipas ang ilang minuto naming biyahe ay narating na namin ang pribadong pantalan kung saan may isang puting yating nakadaong sa unahan ng malawak na karagatan. Ipinarada ni Marcelino ang kotse sa tabi ng malapad na kalsada at agad na bumaba ng sasakyan upang pagbuksan ako ng pintuan. Matapos kong makababa sa kotse, ay sunod naman itong ibinaba ang pula kong maleta. Nang makababa kami ni Marcelino ng sasakyan, ay isang lalaki ang kumuha ng aking pulang maleta at dinala ito sa puting yate. Inalalayan naman ako ng aking nobyo habang paakyat kami sa magarang yate na mismong pagmamay-ari ng pamilya ng aking kasintahan. Bago tuluyang umandar ang sinasakyan naming yate, ay ibinigay ni Marcelino ang susi ng kotse nito sa isang lalaking nakasuot din ng pormal na damit. At habang tumatakbo ang sinasakyan naming yate, ay inilibot ako ni Marcelino sa bawat sulok ng loob ng nasabing yate. Halos nalula ako sa taglay na ganda nito, lalo na't ipinakita nito sa akin ang magiging silid ko. Napakaaliwalas at nakakabigani rin ang mga disenyo nito dahil mayroong magagandang painting na nakasabit sa dingding. Meron din itong sariling kusina at sala na parang isang mamahaling bahay. Subalit ang ipinagtataka ko noon kung bakit walang ibang taong nakasakay sa loob ng yate kundi kami lang ni Marcelino at ang nagmamaniho ng kanilang yate na matagal nang naninilbihan sa kanila bilang butler ng kanilang pamilya. Margarita, tutungo lang ako sa kusina para magluto ng ating tanghalian. Doon ka na muna sa silid mo at tatawagin na lang kita pagkatapos ko magluto. Saad sa akin ni Marcelino at ramdam ko noon ang panlalamig nito sa akin. Buhat kasi na makasampa ako sa loob ng kanyang pulang kotse, ay nagbago na rin ang ikinikilos nito at tingin ko noon parang ibang Marcelino na ang kasama ko. Mahal, ako na lang kaya ang magluluto ng pagkain para sa lunch natin.
Nakakahiya naman sa'yo kung ikaw pa ang magluluto para sa akin. Ikaw din, baka masanay ako. Malambing na ani ko naman sa aking nobyo at inalayan ko siya ng isang matamis na ngiti. Subalit nagulat ako sa reaksyon ng mukha ni Marcelino dahil imbis na matuwa ito sa sinabi ko ay napakunot noo ito at mapaklang ngumiti na halatang napipilitan lang. Tingin ko tuloy parang hindi naman ako mahal nito dahil na rin sa ipinapakita nito sa akin. Muli akong sinabihan ni Marcelino na tumungo sa aking silid at pupunta na lang niya ako pagkatapos nitong magluto. Wala akong nagawa kundi sundin ito. Mabilis akong tumalikod sa kanya at maliksing naglakad patungo sa silid habang nakasimangot ang aking mukha. Nadidismaya kasi ako sa ipinapakitang ugali sa akin ni Marcelino. Tingin ko tuloy na hindi ko pa talaga lubusang kilala ang aking nobyo at tila marami pa itong tinatagong lihim sa kanyang pagkatao. Nang makapasok ako sa aking silid, ay agad kong binuksan ang pula kong maleta upang magbihis ng damit. Hindi kasi ako komportable sa suot ko, kaya naisipan kong magpalit ng damit sapagkat malamig din sa loob ng yate. Matapos kong makapagbihis, ay inilibot ko ang aking paningin sa bawat sulok ng dingding. Napansin ko ang ilang mga litrato na nakapaskil sa puting cardboard na nakasabit sa gilid ng dingding ng aking higaan. At dahil nabuboring ako sa loob ng silid, ay saglit akong lumapit sa mga nakapaskil na larawan at maigi kong pinagmasdan ang mga ito. Halos bawat litrato ay naroon si Marcelino, kasama ang ibang mga babae, mapapilipina man o banyaga. Subalit ang umagaw sa aking atensyon ay ang lalaking nagmamaniho ng sinasakyan naming yate, dahil lahat ng larawang nakapaskil ay kasama rin ito at halatang malapit sila sa isa't isa ni Marcelino. Matapos kong pagmasdan ang mga lumang litrato, ay naibaling ko ang aking mga mata sa kabinit na nakasadlak mismo sa kinatatayuan ko. Tila ba may bumubulong sa akin na buksan ko ang nasabing kabinet. At dahil sa mga himig na aking naririnig sa loob ng aking utak, ay naisipan kong buksan ang kabinet. Subalit inila ko muna ang silid para hindi ako mahuli ni Marcelino, lalo na't wala akong pahintulot na pakialaman ang mga gamit nito sa loob ng yate. Bago ko buksan ang maliit na pintuan ng kabinet, ay inuna ko munang tingnan ang laman ng drawer. Subalit nang hilahin ko ito, ay hindi ko ito mabuksan dahil nakakandado ang mga ito. Hanggang sa isang bagay ang biglang kumalansing sa ilalim ng kama na labis kong ipinagtataka. Kinilabutan pa nga ako noon at nagsitayuan ang aking mga balahibo. Kahit nakakaramdam ako ng kaba, ay umupo ako ng paluhod upang silipin ang bagay na kumakalansing sa ilalim ng kama. Subalit nang tingnan ko ito, ay biglang nawala ang kalansing at hindi ko rin maaninag ang ilalim ng kama dahil may kadiliman ito. Muli akong tumayo para maghanap ng flashlight at habang abala ko sa paghahanap, ay muli kong narinig ang kalansing na nagmumula sa ilalim ng kama. Hanggang sa tumilapon na lang ang isang bagay na iyon palabas ng kama at tumama ito sa aking mga paa. Halos napatakip na lang ako ng aking bibig sa labis na pagkagulat. Hindi ko akalain na hindi ako nag-iisa sa loob ng silid, bagkus may kasama ako na hindi ko pa matukoy kung tao nga ba ito o multo. Kaya't saglit akong nanalangin ng taimtim sa aking isipan, sapagkat nakakaramdam ako ng sindak at hilakbot ng mga oras na yon. Matapos kong magdasal ng taimtim, ay marahan kong sinipat ng tingin ang bagay na tumama sa aking mga paa at doon ko napagtanto na isa pala itong susi. Subalit nahihiwagaan pa rin ako kung sino ang nagkukubli sa ilalim ng kama. Kaya't muli akong umupo ng paluhod upang silipin kung sino ang nagtapo ng susi. Ngunit nang muli ko itong tingnan, ay wala namang tao sa ilalim ng kama.
maliban na lang sa kumikislap na kulay pula na parang mga butil. Kahit natatakot ako, ay nilakasan ko ang aking loob at kinapa ko ang bagay na nasa ilalim ng kama sa loob ng yate. Hanggang sa mahawakan ko ang isang malambot na bagay na masisigurado ko na isa itong damit. Marahan ko itong hinila palabas ng kama at nagulat na lang ako nang masilayan ko ito. Isa itong itim na damit pangkasal. Napakaganda nito at may ilang hiyas na nabubordahan ng kulay pulang makintab na sinulid at yari din ito sa mamahaling sida. Ngunit nang mahawakan ko ang itim na gown ay parang naipnotismo ako at doon lang nakabaling ang aking paningin. Alam kong hindi ito basta-basta damit pangkasal na mabibili lang sa mga tindahan ng mga gown. Bagkus pinagawa pa ang bagay na ito galing sa ibang bansa. Dahil sa kakaibang disenyo at pagkakahabi ng trahe di boda. Hanggang sa nakaramdam na lang ako na tila ba may malamig na pumapaikot sa aking katawan. At nararamdaman ko rin ang naghahalong init at lamig na dumadampi sa aking mga balat. Nawala na rin ang kilabot sa aking puso't isipan dahil may kung anong bagay ang pumasok sa aking katawan na hindi ko lubos maunawaan. Halos nabalot ng hiwaga at misteryo ang loob ng aking silid at parang may nagmamanipula sa aking isipan. Muli kong hinubad ang aking kasuotan at may nagpupumilit na bumubulong sa aking isipan na isuot ko ang itim na trahe di boda. Tila nawawala na ako sa sarili kong ulirat at kusang gumagalaw na ang aking mga kamay para sukatin ang damit pangkasal. Matapos kong isuot ang itim na damit pangkasal ay biglang dumilim ang buong paligid at nakita ko ang aking sarili na tumatakbo sa isang mahabang pasilyo na may nakahilira sa kaliwat kanan ng mga bulaklak. At ang mga bulaklak na yon ay hindi rosas, kundi mga zinnia at carnation na ang ibig sabihin ay bulaklak ng kamatayan. Habang tumatakbo ako sa malawak na pasilyo, ay malinaw kong nasisilayan ang ilang lalaki na nakasuot ng puting tuksido at ang mga kababaihan naman ay nakasuot ng puting gown. At may mga hawak silang matatalas na patalim at pana, habang ang ibang lalaki naman ay may hawak na baril sa pangangaso. Subalit habang matulin akong tumatakbo para takasan ng mga humahabol sa akin na nais akong patayin, ay hindi ko rin maaninag ang kanilang mga mukha. Hanggang sa isang makisig na lalaki ang aking nakasalubong. Niyakap ko ito at humingi ng tulong sa kanya. Subalit hindi ko rin maaninag ang mukha nito na labis kong ipinagtataka. Imbis na tulungan niya ako, ay hinablot nito ang mahaba kong buhok at walang habas na pinutol ang aking ulo gamit ang isang matalas na palakol na may nakaukit na mukha ng diablo. Matapos akong pugutan ng ulo, ay bigla akong bumalik sa realidad. Naglaho na rin sa aking isipan ang maitim na imahe na humahatak sa akin sa madilim na mundo. Halos hinihingal ako ng manumbalik sa aking ulirat at ramdam ko na parang totoo ang pangyayaring iyon dahil nadama ko ang matinding sakit at kirot nang maputulan ako ng ulo. At nang manumbalik ako sa dati kong kaisipan, ay doon ko lang napagtanto na suot ko na pala ang itim na damit pangkasal. Hindi ko rin lubos maunawaan na wala akong natatandaan na sinuot ko iyon. Tila sinapian ako ng espiritu na hindi ko rin matukoy. Pinagpawisan din ako ng malamig habang dinig ko ang kabog ng aking puso. Dahil sa mga pangitain na nakita ko sa aking isipan, ay dagli kong hinubad ang suot kong trahe di boda. Subalit tila may pumipigil sa aking mga kamay hanggang sa muli na naman akong nakarinig ng misteryosong tinig. Nakikiusap ito sa akin na tulungan ko daw siya at malinaw kong naririnig na nais na niyang matahimik at makawala sa mundo ng mga buhay. Subalit hindi niya ito magawa dahil nais nito ng katarungan. Ngunit ang labis kong ikinagulat nang sabihin nito na itago ko raw
ang itim na damit pangkasal. Dahil ito raw ang magsasalba sa aking buhay sa bingit ng kamatayan na hindi ko lubos maunawaan. Tanging tinig lang kasi ang naririnig ko noon at hindi ito nagpapakita sa akin. Naisip ko rin na isa itong biktima ng karahasan na nais mabigyan ng katarungan ang kanyang kamatayan. Kaya't naisipan ko itong tanungin kung ano ang may tutulong ko sa kanya. Bini-bini, anong kailangan mo sa akin? Bakit hindi ka magpakita sa akin upang sabihin ang iyong hinaing? Tanong ko sa kaluluwang hindi matahimik. Margarita, ang lahat ng kasagutan sa iyong mga tanong ay nasa loob ng maliit na aparador na yan. At ang itim na trahe de boda ang magsasalba sa malagim na trahedya na iyong haharapin. Sambit na mahiwagang tinig sa akin na parang nanggaling pa sa malalim na hukay ang tinig nito. At alam din ito ang aking pangalan. Panganib? Anong ibig mo sabihin na panganib? Ano bang sinasabi mo? Utal kong tanong sa mahiwagang buses ng ligaw na kaluluwa. Makinig kang mabuti, Margarita. Ang itim na trahe de boda ay nilagyan ko ng bertud bago ako malagutan ng huling hininga. Isinumpa ko sa aking sarili bago ako paslangin na maghihiganti ako at pagbabayarin ko ang mga taong pumatay sa akin. Mga demonyo sila at mga walang awa. Pagpapaliwanag sa akin ng kaluluwa ng isang babae, ngunit naguguluhan pa rin ako sa mga sinasabi nito. Bertud? Anong bertud? Sino ka bang talaga? Ikaw ba ang may-ari ng itim na trahe de boda? Naguguluhang tanong ko noon sa kaluluwa ng babae. Subalit hindi na nagawang sagutin ng kaluluwa ang mga tanong ko. Dahil bigla na lang naglaho ang tinig nito nang umugong ang malakas na katok at tawag ni Marcelino sa aking pangalan. Hindi ko namalayan na pinipihit na pala nito ang doorknob ng pinto. Subalit nilak ko ito kaya't hindi niya mabuksan. Dahil sa mga sinabi noon sa akin ng babaeng kaluluwa, ay nais ko pa itong makausap ng masinsinan. Dahil ramdam ko na ito ang dahilan kung bakit nakakita ako ng malagim na pangitain sa aking sarili. Kaya't naisipan kong ilihim ang hiwaga at misteryong nasaksihan ko sa loob ng yate ni Marcelino. Mabilis kong hinubad ang suot kong itim na trahe de boda at muli kong itinago sa ilalim ng kama kasama ang susi ng kabinet. Dagli kong pinulot ang aking mga damit sa sahig at tarantang isinuot. Matapos kong maisuot ang aking damit, ay inayos ko rin ang aking sarili upang hindi ako mahalata ni Marcelino dahil malakas pa rin ang kabog ng aking puso. Sumagi rin sa isipan ko noon na may koneksyon si Marcelino sa babaeng nagpaparamdam sa akin. Nang matapalan ko na ng damit ang hubad kong katawan, ay huminga muna ako ng malalim. Bago ko pinagbuksan ang pinto si Marcelino at pinilit ko talagang maging kalmado. Margarita, ano bang nangyari sa'yo? Kanina pa kita tinatawag ah. Bungad na tanong sa akin ni Marcelino na halatang naiinis ito. Nagbihis pa kasi ako ng bagong damit at saka galing din ako sa banyo sapagkat puputok na ang pantog ko. Palusot ko namang sabi kay Marcelino sapagkat may banyo naman sa loob ng aking silid at iyon na rin ang naisip kong rason. Ganoon ba? Naririnig ko kasi na parang may kausap ka sa loob ng silid. Huwag mong sabihin na kinakausap mo ang sarili mo. Sambit muli nito sa akin at sa tono ng pananalita nito ay halatang nagdududa ito sa akin. Dahil habang nagsasalita noon si Marcelino ay pasulyap-sulyap ito sa kabinet sa tabi ng aking kama. Marcelino, hindi ako isang baliw para kausapin ang sarili ko. Siguro sintunado lang ang boses ko sa pagkanta kaya't nasabi mong may kausap ako sa loob ng silid. Iritang sabi ko naman sa kanya dahil napakalamig talaga ng pagtrato nito sa akin.
Wala naman akong sinabing baliw ka. Ang sabi ko, parang may kausap ka sa loob ng silid. Muling paglinaw sa akin ni Marcelino. Hinawakan nito ang aking kamay at marahan akong hinila palabas ng silid dahil naihanda na raw nito ang aming tanghalian. Nakasimangot naman ako habang naglalakad kami patungo sa kusina at hindi ko man lang siya nagawang ngitian sapagkat naiinis ako ng sobra sa kanya.